Mahal na mga kababayan, lalo na kayong mga SSS pensyonero, senior citizens, retirees, at mga pamilyang tumutulong sa inyong mga magulang at lolo't lola, maligayang pagdating sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang paksa na maraming tao ang nagtatanong, naghahanap ng sagot, at minsan ay nalilito dahil sa dami ng magkakaibang impormasyon na kumakalat online. Ang tanong, totoo ba ang ikatlong round ng SSS pension increase ngayong 2026? May bago na bang anunsyo? Sino ang sakop? Kailan ilalabas? At ang pinakaimportanteng tanong, ligtas ba tayong maniwala sa mga balitang nakikita natin sa Facebook, TikTok at iba pang social media? Ang mga katanungang ito ay mahalaga at nandito tayo ngayon para sagutin ang mga ito ng malinaw, ng tapat at ng responsable. Kaya naman, hiling ko sa inyo na makinig hanggang katapusan ng video na ito. Mayroon tayong mahahalagang impormasyon na kailangan ng bawat pensyonero at ng kanilang pamilya. Una sa lahat, mahalagang malinawan tayo tungkol sa kung bakit napakaraming tao ang nagtatanong tungkol sa tinatawag na ikatlong round ng SSS pension increase. Tulad ng alam ninyo, ang SSS o Social Security System ay nagbibigay ng monthly pension sa mga miyembro na nagretiro na, sa mga may kapansanan, at sa mga naulilang asawa at anak ng mga namatay na miyembro. Ang pensyon na ito ang inaasahan ng maraming pamilya para sa pagkain, gamot, bayarin sa kuryente at tubig at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya naman, tuwing may balita tungkol sa pension increase, kahit hindi pa opisyal, agad itong kumakalat. Kasi para sa isang pensyonero, kahit maliliit na dagdag sa pensyon ay malaki na ang kahulugan. Alam natin iyon. Bawat piso ay mahalaga. Ngayon, tungkol sa ikatlong round na pinag-uusapan, mahalagang maunawaan natin ang pagkakaiba ng apat na bagay. Ang isang aprobadong pagtaas, ang isang iminungkahing pagtaas, ang isang nakatakdang release schedule, at ang isang tsismis lamang o hindi wastong impormasyon. Ang aprobadong pagtaas ay nangangahulugan na may opisyal na batas o resolusyon na naipasa na at may opisyal na anunsyo mula sa SSS o sa gobyerno. Ang iminungkahing pagtaas naman ay nangangahulugan na may mga pinag-uusapan pa lamang, may mga taong nagmungkahi o may mga mambabatas na naghahanap ng paraan, ngunit hindi pa ito batas o opisyal na patakaran. Ang nakatakdang release schedule ay isang partikular na petsa kung kailan ilalabas ang pensyon na may dagdag. Ito ay ibinibigay lamang kung ang pagtaas ay aprobado na at may opisyal na tagubilin mula sa SSS. At ang chismis o maling impormasyon ay ang lahat ng hindi nagmula sa opisyal na pinagkukunan, maging ito man ay viral post sa Facebook, forwarded na mensahe sa Messenger, o video sa TikTok na walang sapat na katibayan. Ang pagkaalam ng pagkakaibang ito ay makakatulong sa inyo na hindi maloko at hindi umasa sa maling balita. Bakit napakaraming viral post tungkol sa SSS pension increase? Ito ay dahil maraming tao ang gustong marinig ang magandang balita. At dahil doon, may mga taong gumagawa ng mga post, video, at mensahe na puno ng maling impormasyon, minsan ng sadya, at minsan ng hindi alam na maling impormasyon na lang ang kanilang ibinahagi. Kaya naman, huwag basta maniwala sa lahat ng nakikita at nababasa online. Lalo na kung ang post ay nagsasabing may exact na halaga ng dagdag, may specific na petsa ng release, at sinasabi na sigurado na ito o opisyal na ito. Ngunit walang link sa opisyal na SSS website o walang opisyal na pahayag mula sa SSS mismo. Dapat din kayong mag-ingat sa mga taong nagsasabing maaari nilang tulungan kayong makuha ang pension increase o nagtatanong ng inyong SSS number, password, OTP code o personal na impormasyon. Huwag ipagkatiwala ang mga ito sa sinuman na hindi ninyo kilala. Ang mga ito ay posibleng scammers na nagnanakaw ng impormasyon at pera. Ngayon, para sa pinakahuling katayuan ng paksa, kung may opisyal na naitanggap na anunsyo ang SSS tungkol sa ikatlong round ng pension increase, ang tamang paraan para malaman ito ay sa pamamagitan ng opisyal na SSS website na makikita sa www.tuldok.sss.gov.ph.
Maaari rin kayong mag-login sa inyong MyTuldoc SSS account para makita ang personal na impormasyon tungkol sa inyong pensyon at anumang updates na may kaugnayan sa inyo. Bukod dito, maaari kayong makikinig sa opisyal na pahayag ng SSS sa kanilang opisyal na social media pages. Ngunit siguraduhin ang page na binibisita ninyo ay may blue checkmark o verification mark na nagpapatunay na ito ay tunay na opisyal na pahayag at hindi isang copycat page o fake account. Maaari rin kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para magtanong ng personal. Kung may kapansanan kayo o mahirap lumabas ng bahay, maaaring magtanong ang isang miyembro ng inyong pamilya sa inyong ngalan, ngunit siguraduhing magdala sila ng inyong SSS number at valid ID para matulungan kayo ng tama. Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano ang dapat gawin ng mga pensyonero habang naghihintay ng opisyal na anunsyo. Ang unang bagay na dapat gawin ay tiyaking updated ang lahat ng inyong impormasyon sa SSS. Ibig sabihin nito, dapat updated ang inyong contact number, email address at address. Kung nagbago ang inyong bank account o disbursement account, halimbawa, nagbago ang inyong Union Bank, BDO, Land Bank o iba pang account, kailangan ninyong i-update ito sa SSS agad. Dahil kung magkakaroon ng pension increase at hindi updated ang inyong account details, maaaring maantala ang pagtatanggap ninyo ng benepisyo. Ang inyong SSS number ay mahalaga ring alam. Kung hindi ninyo ito matandaan, maaari kayong humingi ng tulong sa pinakamalapit na SSS branch o makita ito sa inyong SSS ID, retirement certificate o sa inyong MySSS account. Kung kaya ninyo at may tulong kayo mula sa pamilya o kaibigan, subukan din ninyong mag-set up ng MySSS account kung wala pa kayo. Sa pamamagitan ng MySSS, mas madali ninyong malalaman ang anumang update tungkol sa inyong pension, contributions, at iba pang benepisyo nang hindi na kailangan pang pumunta sa opisina. Mahalaga ring malaman ng mga pamilya na tumutulong sa kanilang mga matatanda na hindi lahat ng pensyonero ay makakatanggap ng parehong halaga kung sakaling may pension increase. Ang halaga ng SSS pension ay nakabatay sa iba't ibang salik, kabilang ang bilang ng inyong contributions, ang inyong average monthly salary credit sa panahon ng inyong pagiging aktibong miyembro, ang uri ng pensyon na tinatanggap ninyo, retirement, disability, o survivor pension, at ang inyong edad at iba pang eligibility conditions. Kaya naman, huwag ihambing ang inyong pensyon sa pensyon ng iba at mag-alala kung bakit magkaiba. Ang bawat kaso ay naiiba at ang pinakamabuting paraan para malaman ang inyong eksaktong sitwasyon ay ang makipag-ugnayan ng direkta sa SSS. Nais ko ring paalalahanin ang lahat, lalo na ang ating mga nakatatandang mahal sa buhay, na huwag kailanman magbayad ng kahit magkano sa sinumang taong nangako na maaari nilang mapabilis o masisiguro ang inyong pension increase. Walang pribadong tao o ahensya ang may kapangyarihang gawin ito. Ang SSS pension increase ay isang opisyal na proseso ng gobyerno at ito ay hindi mabibili ng pera o maaakselerahin ng kahit sino. Kung may lumapit sa inyo at nagnanais ng bayad para sa ganitong serbisyo, ito ay isang scam. Huwag magbigay ng pera. Huwag ibigay ang inyong SSS number, password o OTP. At kung maaari, i-report ito sa SSS o sa mga autoridad. Habang naghihintay tayo ng opisyal na balita, naniniwala tayong ang SSS ay patuloy na nagtatrabaho para sa kapakanan ng mga miyembro nito. Sa nakalipas na mga taon, nakita natin ang mga pagsisikap ng gobyerno na palakasin ang sistema ng Social Security sa Pilipinas. At alam natin na ang mga pensyonero, ang ating mga lolo't lola, ama't ina at mga kapwa mamamayan na matagal nang nagtatrabaho at nagbayad ng kanilang kontribusyon ay karapat-dapat sa proteksyon at suporta na ipinangako ng sistema. Kaya naman, nananatiling mahalaga na maging mapanuri, maging mapagmatsyag, at huwag hayaang manloko tayo ng mga maling balita. Ang totoong balita ay darating sa tamang oras mula sa tamang pinagkukunan. Ang ating trabaho ay maging handa at maging maingat. Bilang buod ng lahat ng ating pinag-usapan ngayon, ang ikatlong round ng SSS Pension Increase ay isang paksa na maraming tao ang nagtatanong.
Ngunit mas mabuting mag-check muna sa opisyal na SSS announcements bago maniwala sa anumang viral post o forwarded na mensahe. Huwag maniwala sa mga post na nagsasabing may garantisadong petsa, garantisadong halaga o garantisadong kalayaan, maliban na lamang kung ito ay nagmula sa opisyal na pahayag ng SSS mismo o ng gobyerno. Ang opisyal na paraan para malaman ang pinakabagong impormasyon ay ang SSS website, ang My Tuldok SSS account, ang opisyal na SSS social media pages na may verification mark o ang pinakamalapit na SSS branch. Huwag magbigay ng pera, password o personal na impormasyon sa sino mang hindi ninyo kilala. At tiyaking updated ang lahat ng inyong impormasyon sa SSS para handa kayo kapag dumating ang opisyal na anunsyo. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto ninyo ng mas maraming update tungkol sa SSS, GSIS, pension increase, payout schedule, senior citizen benefits, government assistance, at mahahalagang balita sa Pilipinas, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na update. Kita-kita po tayo sa susunod na video.